Oh, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, bago natin simulan itong ating talakayan, mga minamahal, pagpasensyahan nyo na kung yung background natin ngayon ay kurtina. Dahil nga po nandito po ako sa aking tita. So, hindi pa po ako nakakauwi ng aming probinsya gawa nga po ng bagyo. So, palipasin ko lang muna yung bagyo. Siguro mga 18 or 19, uwi ako doon sa Northern Samar. So, doon pa lang po tayo makakapag-focus sa, sa ating studio. So, as of the moment, mga minamahal, pagpasensyahan nyo na ako kung medyo hindi maganda po yung background natin ngayon. Pero ang mahalaga, ma-deliver ko sa inyo yung ating magandang talakayan. So by the way, ingat pala sa mga taga Samar dyan, lalo na sa pamilya ko dyan sa Lauang. Talagang mag-ingat kayo dyan, Lauang. Mag-ingat kayo dyan, signal number 3 na. Sa lahat po ng taga Northern Samar, Albay, mag-ingat kayo dyan. So, napakalakas po ng hangin ng Taipong Pipito na to. Kakabagyo pa nga lang sa amin ng Christine, abay, ewan ko ba. Anyway, mga minamahal, pag-usapan natin itong kinakalat na naratibo ni Vice President Sara Duterte. Kasi gusto talaga nilang ipamuka sa mamamayang Pilipino na hindi sila natatakot, wala silang kinakatakutan. Parang lahat ng nangyari ay isa lamang katuwaan, isa lamang mga biro sa kanila. Tingnan nyo, parang may psychopath ba tong mga animal na to? May mga narcissistic disorder ba tong mga taong to? Lahat na lang ginagawa nilang biro. Biruin mo, former president ka. Tapos gagawin mong biro yung nangyaring pag-oath mo doon sa House Quad Committee. Tapos ito namang kanyang anak, bibirada din na nagbibiro lang din daw ang kanyang ama. Anyway, mga minamahal, ito kasi yon. Nung interview, tinanong itong si VP. Sabi niya, kamusta yung performance ko? Yan yung tanong ni FPRRD dito sa kanyang anak na may sintu-sintu rin na si Sara Duterte. Sabi niya, kamusta yung performance ko? And ang sagot naman ni Sara Duterte, Best Dramatic Actor. Sabi niya, you have to rate me from 1 to 10. Sabi naman ni Sara, you're a 12. Kayo na lang yung umintindi, nakikita nyo naman sa ginagawa niya, kitang-kita. Hindi niya sinabi kung ano yung ibig sabihin ng nire-rate niya ng out of 12, 10 out of 12, itong kanyang ama. Pero gusto niyang i-insist, mga minamahal, na ang kanyang ama ay nilaro lang ang House Quadcom. Hindi pwedeng nilaro kasi nag-oath ka. 'Di ba? Ano yun? Lahat na lang ba ng sinasabi para sa inyo, biro? Biruin nyo naging former president ka and lawyer ka. Alam mo yung batas, you know the rules. 'Di ba? And dinadaan ka sa due process. Hindi mo pwedeng itanggi or hindi mo pwedeng sabihin na biro lang or drama lang ang lahat ng iyon. Hindi mo pwedeng sabihin ganun dahil kung drama yan, hindi ka napikon kay Trillanes. Kung drama yan, hindi mo inambahan si Dilima. Kung drama yan, hindi mo pinagalitan si Brosas. 'Di ba? May feelings ka dun. Alam niyo yung nakakatawa dito, yung part talaga ng kay Trillanes, doon talaga siya na-triggered. 'Di ba? At saka kung drama lang yan, bakit mo kakasuhan si Trillanes? 'Di ba? Nakasuhan niya nga, mga minamahal. Ito basahin ko sa inyo. Post ni Jason Sayan. Duterte kakasuhan si Trillanes. Citizen Rodrigo Roa Duterte is set to sue Sunny Trillanes citizen lawyer led by attorney Salvador Panelo are now preparing the criminal and civil complaint information which will be submitted to the prosecutor office in Davao City soonest. So hindi nyo pwedeng sabihin drama lang yan. Kasi kung drama lang yan, after nun, wala na. Move on na. Kaso bakit kakasuhan ni former President Duterte itong si Sentry?
So, hindi natin pwedeng sabihing drama yun dahil affected kayo. Di ba? Totoo ba? O, kasi ganito mga minamahal. Kapag pinag-uusapan talaga yung bank secrecy na yan, natitriggered si Digong. Actually, panahon pa yan na nung 2017. Kaya nga ginawa nila, inipit nila at ginipit. Si Trillanes, yun yung ginawa nila, mga minamahal. Kaya nga ako, tawang-tawa ako sa mga na to sa mga taong to Kasi noon yung iniipit nila, ngayon nangingibabaw na at matagal na panahon tong inantay ni Trillanes. By the way, mga minamahal, panoodin natin yung video kung saan sinabi ni Sara Duterte na nirate niya yung kanyang ama ng 12 out of 10. Okay. Okay. Ma'am, sorry, last na po. Ma'am, may mga kumalat na video. The President asked you, I think when you were about to leave na po that time, na how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, Bibi? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate me from 1 to 10. Sabi ko, you're at 12. But the minutes, he was really at 12. Yes. Bakit best dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi. Nakikita niya naman sa ginagawa niya nakikita. Kayo na lang daw yung umintindi. Ang pagkakaintindi namin, talagang nilalaro. Yan yung gusto niyang ibig sabihin, nilalaro lang ni Digong, yung House Squad Committee, hindi natatakot, mga ganyan-ganyan. Pero mga minamahal, huwag kayong maniwala sa mga sa mga acting na nila yan. Actually, may mga tao talagang mapag-pretend. Alam niyo yun? Yung grabe kung magpanggap, very manipulative, coercive, mga deceptionist. May mga taong ganun. Yung tipong hinang-hina na, pero gusto nila malakas pa din yung tingin sa kanila. Siyempre, mga minamahal, para malesen, 'di ba? Yung kanilang kaba, kasi yan yung way nila para ipakita sa sambayan ng Pilipino na hindi sila natatakot. 'Di ba? Despite sa ginawa nilang pagpatay, pinapanindigan nila. Yan mga minamahal, totoo yan. Ganyan po sila kaano mambudol. 'Di ba? Tingnan nyo, itong si Sara Duterte, inabutan ng letter, di ba, para umattend sa Blue Ribbon Committee patungkol sa public accounts and chuchuchu bla bla bla. Ang sabi niya, hindi daw siya a-attend, mga minamahal. O see, di ba, bukod sa mga psychopath kayo, bastos pa. Kaya nga sabi ko, mga minamahal, itong pamilyang to, na ay na-jude something sa kanila mga brains. Diba? Imagine nyo yun mga minamahal, na ay na-jude something sa kanila talaga mga brains. Kasi kung ano-ano na lang yung sinasabi, kung ano-ano na lang yung way nila, diba? Kung ano-ano na lang yung ginagawa nila, yung mga moves nila na akala nila hindi natin kabisado, nauuto pa din tayo. Maybe sila nauuto. Pero tayo, mga minamahal, alam nyo naman yung mga viewers ko, matatalino, hindi kayo nagpapautot. Alam nyo na mahilig sa drama itong si Digong, despite na kahit na natatakot na siya. Yun. Pero sino maniniwala sa inyo na drama lang yun? Kasi kung drama lang yun, ba't napikon? Diba? Kung drama lang yun, ba't kakasuhan si Trillanes? Mga minamahal, huwag maniwala kayo dyan. Takot yan yung mga yan. Diba? So, yun po, mga minamahal, alright? So, it's me again, si Ming Malisya nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.